Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 19 verses 1 to 4. Ito po ang nakasulat. May nagsabi kay Joab na umiiyak ang hari at nagluluksa dahil kay Absalom. Nang marinig ito ng mga sundalo, natagil ang kasayahan ng kanilang tagumpay at napalito ng pagluluksa. Tahimik silang bumalik sa lungsod ng Mahanaim, gaya ng mga sundalong nahihiya dahil tumakas mula sa labanan. Tinakpan ni David ang muwak niya at umiyak ng labis, "O Absalom, anak ko, anak ko." Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Purihin Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 19 verses 8 to 14. Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng kanyang mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Samantala, nagsitaka sa mga Israelita at nag-uwian sa kanilang bayan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga pilis ko, ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin ipabalikin ang dati nating hari? Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't isinugo niya ang mga paring sina Sadok at Abiatar upang sabihin sa pinuno ng Juda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang mapabalik ang hari sa palasyo? Kayo mga tunay na laman at dugo ko, bakit nahuli pa kayo sa paghangad na ako'y mapabalik doon? At ipinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang inihirang kong pinuno ng hukbo, kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko. Buong galak na tinanggap ng mga taga-Juda ang balitang ito. Kaya't ipinasundo nila si Haring David at ang lahat ng mga kasama niya. Yun lang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang amin pong babasahin ngayon ay mula sa 2 Samuel chapter 19 verses 15 to 25. Habang pabalik si David, sinalubong siya ng mga mamamayan ng Juda roon sa ilog ng Jordan. Ang mga taong ito'y nagtipon sa Gilgal para samahan siya sa pagtawid sa ilog. Nagmamadaling sumama sa pagsalubong kay David si Shimei na anak ni Gera, isang Benjaminita galing Bahurim. May kasama siyang 1,000 Benjaminita, kasama na rito si Ziba, nakatiwala ng sambahayan ni Saul, at ang 15 nitong anak na lalaki at 20 utusan. Nagmamadali nilang sinalubong si David sa ilog ng Jordan. Tinulungan nilang lahat si David at ang sambahayan niya sa pagtawid ng ilog, at sinunod nila ang anumang gustuhin ni David. Nang patawid pa lang ng ilog ng Jordan si David, nagpatira pa si Shimei sa harapan niya bilang paggalang at sinabi, "Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Kalimutan niyo na po sana ang masamang ginawa ko sa inyo noong umalis kayo sa Jerusalem. Inaamin ko po na nagkasala ako, mahal na hari. Kaya nga nauna akong dumating dito kaysa sa ibang mga lahi sa hilaga para salubungin kayo." Pagkatapos, sinabi ni Abishai na anak ni Zeruya, "Hindi ba't dapat patayin si Shimei dahil isinumpa niya ang piniling hari ng Panginoon?" Pero sinabi ni David, "Kayong mga anak ni Zeruya, ano ang pakialam niyo? Huwag na ninyong salungatin ang desisyon ko. Ako na ngayon ang hari ng Israel, at walang taong papatayin sa Israel sa araw na ito." Kaya sinabi ni David kay Shimei, "Isinusumpa ko na hindi ka papatayin." Pumunta rin doon si Mephiboset na apo ni Saul para salubungin si David. Galing siya sa Jerusalem. Hindi pa siya nakakapaghugas ng paa, nakakapag-ahit ng balbas, at nakakapagpalit ng damit niya mula nang umalis si David sa Jerusalem hanggang sa matagumpay na nakabalik ito. Nang makarating siya roon, tinanong siya ni David, "Mephiboset, bakit hindi ka sumama sa akin?" Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 19 verse 26 to 30. Sumagot siya, "Mahal na hari, alam ninyong lumpo ako. Sinabihan ko ang utusan kong si Ziba na ihanda ang asno para makasakay ako at makasama sa inyo, pero nagtraidor siya sa akin. At siniraan niya po ako sa inyo na hindi ako sasama. Pero nalalaman niyo ang totoo dahil katulad kayo ng anghel ng Diyos. Kaya gawin niyo kung ano ang tingin niyo ang mabuti. Dapat ay papatayin niyo na ang buong angka ng lolo ko, pero binigyan niyo ako ng karapatang kumain kasama ninyo. Kaya wala na po akong karapatan pang humingi sa inyo ng pabor." Sinabi ni David sa kanya, "Huwag na nating pag-usapan ito. Nakakapagdesisyon na akong paghatian niyo ni Ziba ang lupain ni Saul." Sinabi ni Mephibosheth sa hari, "Ibigay niyo na lang po sa kanya lahat. Kontento na akong makauwi kayo ng ligtas." Ang kabaitan ni David kay Barzillai. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Hi, ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 19, 31 to 36. Ang kagandahang loob ni David kay Barzillai. May isang tagagilid na bumaba mula sa Rogelim at nagatid din sa hari hanggang Jordan. Ito'y si Barzillai. Siya ay 80 taon na at napakalaki ng naitulong sa hari noong ito'y nasa Mahanaim pa. Siya ay isa sa kinikilalang mayaman doon at siya ang nagbigay ng pagkain sa hari. Bago tumawid ang hari ay sinabi nito, "Mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo." Sumagot si Barzillai, "Ilang taon na lang ang itatagal ko. Bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? 80 taon na ako at wala nang kasiyahan sa mga kalayawan. Hindi ko na malasahan ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin, pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lang kayo hanggang sa makatawid ng Jordan. Hindi na ninyo ako kailangang gantimpalaan ng ganito." Amen. Mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, dito dinidescribe si Barzillai na isang mayaman na taga Gilead, na naging mabuting tao kay King David, tapos yung bandang sa huli, sa verse 36, sinasabi niya na hindi na ninyo ako kailangan gantimpalaan ng ganito. Kasi isinasama siya ni King David doon sa kanyang kaharian, at siya ang bahala daw doon. Sinasabi niya na hindi ko na kailangan, hindi niya kailangan ng lahat ng yun. Pero puro mabubuti ang pinakita niya kay King David habang na siya ay tumatakas sa pagre-rebelde ni Absalom. Dito makikita lang natin yung pagkatao ni Barzillai na hindi nangangailangan ng kapalit yung mga mabubuti niyang ginagawa para sa king. Oo nga, kasi mayaman din siya, hindi niya rin kailangan ng something from sa king. Pero makikita natin dito sa mga susunod na Bible verses na ibibilin ni King David kay King Solomon na maging mabuti sa mga anak ni Barzillai. Yan. Yun lamang po. To God be the glory. Bye. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At narito po tayo muli sa ating ginagawa sa bawat araw na pagbabasa ng isang chapter bawat araw na kung saan dito rin natin kinukuha yung ating devotion, at ito nga ay hinahati-hati talagang napakaganda nung 2 Samuel chapter 19. Talagang nung binasa po natin ito, talagang nakakamangha yung sinasabi ng katulong tungkol kay Mephibosheth ay wala palang katotohanan, at dito natin makikita yung
yung kahit ibigay na yung lahat ng meron siya para doon sa kanyang katulong, ito ay wala na sa kanya. Mahalaga lang nakabalik yung hari. So nakakaantig, no? Na talagang minsan may mga kwento na hindi totoo, no? At dito makikita natin yung katibayan ng pagkatao ni Mephibosheth na walang halaga sa kanya yung mga bagay. Ang mahalaga lang doon ay nakabalik yung hari. Talagang nakakaantig, no? Pero yung ipinagkaloob po sa atin ay mula po sa chapter 37 hanggang 43. So sabi po dito, hayaan na ninyo ako magbalik sa aking bayang sinilangan at doon ko hintayin ang aking mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito, at kayo na ang bahala sa kanya. Sumagat ang hari, sige, isasama ko siya, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. Tumawid sa Jordan ang lahat bago tumawid ang hari. Hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai. Pagkatapos umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Nagtuloy sa Gilgal ang hari kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Juda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David. Ang mga Israelita sabi nila, bakit po kami inunahan ng kapatid namin taga-Juda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sa bayan mula sa kabila ng Jordan? Sumagot ang mga taga-Juda, ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit namin kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari, hindi rin kami binabayaran. Sumagot ang mga taga-Israel, 10 beses ang karapatan namin kay Haring David. Kahit pa kamag-anak ninyo siya, bakit naman minamalit ninyo kami? Nakalimutan yata ninyo na kami ang una nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magaspang ang pananalita ng mga taga-Juda kaysa sa mga taga-Israel. No? So dito makikita po natin, no, bilang si Haring David ay napakabuti talaga nitong hari, no. Talagang sinusuklian niya, no, kung ano yung ginawa sa kanya at inaalala niya yun. Kaya nga inaano niya kumbaga yung kumbaga inaalok nga niya, no, si Barzillai na pumunta sa Jerusalem upang sa ganun ay yung kabutihang ginawa nito ay masuklian man lang niya. So napakabuti ng puso talaga ni David na kumbaga hindi niya kinalilimutan yung gumawa ng mabuti sa kanya. And even yung mga nagkakasala sa kanya, pag binasa natin itong chapter 19 nito sa 2 Samuel, makikita natin na sa kabila yung may mga tao rin na magkasala sa kanya, talagang agad din niya itong pinapatawad at sinumpangan niya, no? At sinumpa pa niya na hindi siya papatayin, no? Hindi papatayin yung isa sa mga talagang nagtungayaw sa kanya. So dito natin makikita na talagang napakabuting hari ni Haring David. At dito makikita din naman natin, no, yung taga-Juda at saka itong mga taga-Israel, no, ay talaga namang nagkakaroon ng kompetisyon, no, kung sino yung may karapatan. Pero ito ay pinag-uumpisan lang ng distraction, no. Nakikita nga natin na kapag ipinipilit mo yung iyong karapatan ay lumalabas yung mga magagaspang na mga salita na katulad ng lumabas dito. Kasi nga pinipilit ng bawat isa kung sino yung may karapatan sa hari na hindi naman maganda, no. Sabi nga ay yung mga karapatan, yung mga bagay na pinipilit mo ay hindi na dapat umabot sa mga puntong ito. Alam niyo po yung may matinding unawa, hindi na niya kailangan makipagtalo, no. Kumbaga, kung ito yung sa tingin mo, ito yung wala na po ito sa may mga karunungan ng wisdom para sa Lord, no. Talagang iniiwasan yung mga pagtatalo sa mga ganito mga bagay. So, purihin po yung Panginoon na ang araw na ito ay pinagkaloob muli sa atin na mabasa natin ang 2 Samuel chapter 19. At malaki po yung naitutulong nito sa ating buhay, no, sa ating spiritual na buhay.
sa bawat araw. So God bless at ang Panginoon po ang mapupurihan.